Ito na naman, nagbabalik na po si Banatbay. Tayo po ay may special announcement. Tayo po ay tatakbo. Tatakbo sa kusina para kumuha ng pagkain. Tapos tatakbo tayo para yung ating kinain magamit naman nating enerhiya. At tatakbo uli tayo. Sa mga nangangamusta at sasabihin, pare, kape naman tayo, pre. O sir, kamusta ka na? Haga mga ganyang banat kagad eh. Yan yung tinatakbuhan natin eh. Alam mo na kasunod yan eh. Sir, pautang naman. Pag sinabing kape, sir, baka gusto mo mag-invest. Mga ganyang style eh. Kaya, dyan po tayo tatakbo. Tatakbuhan natin yung mga ganyan, yung mga scammer. Tatakbuhan natin yung mga power. Power to the people, yung mga ganyan, di ba? Mahirap na, delicate yan eh. Yan yung mga nai-scam eh. Gusto mong bang yumaman? Delicate yan eh. Kayo, sino ang tatakbuhan nyo? Saan kayo tatakbo? Pero ako, meron akong alam na ilang mga sus Ginoo. Ayoko sana pag-usapan to pero kailangan talaga eh. Hindi kasi yung iba dito, kilala pa man din natin. Pero ito naman isang honest opinion lang. Without judgmental na pananalita. Ayaw po natin husgahan eh. Pero kailangan nating komentuhan. Ito yung opinion lang Ito yung opinion. Maaaring magkamali po tayo pero ang bira ito na nga. Ito, kayo ba sa mga manunood nito, kayo ba ay iboboto nyo si Ben Tulfo, si Jimmy Bondoc, or si Trillanes? Ay nako. Sige, ilagay nyo po agad dyan ha. Ilagay natin. So simulan po natin. Ngayon, tatakbo na si Ben Tulfo. Ito lang yung medyo nagiging issue ko dito kay Ben Tulfo. Pero para sa akin okay naman po siya eh. Saglit nga lang. At malulubat tayo. Hindi ko na pala. Okay naman po si Ben Tulfo. Para sa akin, sa lahat ng mga Tulfo, ito ang maayos-ayos para sa akin. Kasi para sa akin si Erwin Tulfo negative na eh. Parang parang naging timbangag na rin talaga eh. At ito si Raffy Tulfo, so wala rin, puro alam niyo na yung puro grandstanding lang dito sa Senado, no? So para sa akin talagang medyo naging negative po talaga itong dalawang Tulfo na ito. Pero ito si Ben Tulfo ay nanindigan ito. Tatandaan natin may mga magaganda siyang sinasabi kay PRRD. At ito po ay ang sa mga Tulfo na nakagitna, no? Hindi natin siya masabing DDS, pero hindi rin natin siya masasabing timbangag, no? Ang nagiging problema ko lang, kung tatakbo si Ben Tulfo at mananalo din si Erwin at si Ben bilang senador, isipin nyo, 3 na ang Tulfo sa Senado. May problema po tayo doon. Di bali sana kung Duterte ang nakaupo sa Senado na 3, kasi ang ganda naman talaga ng record ng mga Duterte. Hindi ka ba, Coach Oli, nagiging bias or panatiko or double standard? Kasi para sa'yo, okay lang ang 3 senador na Duterte, pero sa Tulfo hindi. Kasi nga po, meron na pong napatunayan politically ang Duterte sa
bansang Pilipinas. Compared sa Tulfo, lahat po sila ay nagsisimula pa lang. So hindi natin makita kung ano yung ebidensya. And yung nanguna po sa kanila na tumakbong bilang senador, palpak pa. Para sa akin, hindi ko talaga nagustuhan ang mga galawan ni Senator Raffy Tulfo. Ngayon, si Erwin naman, questionable pa nga citizenship niyan. Diba? Ang nasabi nga ni Sir Jay Sonsa, may kaso pa yan. Pero bukod po doon, parang naging ano rin naging timbangag din, naging tambalus-lus din. Sunod sa alon, laging kasama ng mga nila mga tamba. Kung sunod lang siya sa alon, wala siyang paninindigan. Di po ba? Diba? Asan ang tayo ngayon? Ako hindi ko po talaga nakitaan ng tayo si Erwin. At para sa akin, kung ako'y tatanungin nyo, basura. Okay? Ibabasura ko yan, hindi ko po yan iboboto si Erwin Tulfo. Si Ben Tulfo pwede pa. Aabangan natin. Ito po naman ay walang pilitan. Kung sinong gusto nyong iboto, walang problema. Ako lang, binibigay ko yung aking opinion. Pag-aaralan ko muna si Ben Tulfo at anong magiging tayo niya. Possible. Hindi ko sinasabing hindi ko iboboto, hindi ko rin sinasabing iboboto ko. Pero posible kong iboto si Ben Tulfo. Posible rin hindi ko iboto. Yun lang, ang talagang isang pumipigil sa akin, tatlo na silang Tulfo dyan sa Senado, magkakaproblema tayo dyan kasi pag nagkampi-kampihan yan at baka mamaya, kausapin ng dalawang Tulfo, halimbawa tatlo sila dyan Tulfo, kinausap to si Ben Tulfo kahit maayos, syempre kapatid pa rin yan. Suportahan natin si Timbangag, suportahan natin si Tambaluslos. Yari na tayo. Tatandaan natin, again, magkakapatid yan. Hindi yan basta-basta maglalaglagan. Hindi po yan binay. Diba? So, medyo, yun lang. Yun ang talagang umaawat sa akin. Bagamat medyo gusto ko yung lakad ni Ben Tulfo, kaya lang pagka nagkagit-gitan at nagkagirian, baka mamaya, bukas makalawa, nahatak na yan sa Team Tambaluslos. Delikado po tayo. Pero, eto naman pag-usapan natin. Si Trillanes. Ang bilis, no? Kung sakali namang mananalo si Ben Tulfo, naaalala nyo po yung hearing? Anong sabi niya? Ni Ben Tulfo kay Trillanes. Kasi ginipit ni Trillanes, hinaras ito sa hearing. Naaalala nyo dati si Ben Tulfo. At anong sabi ni Ben Tulfo? Hindi pa tayo tapos. Ang bilis ng karma, no? Kung sakaling mananalo si Ben Tulfo, nako. At matatalo si Trillanes sa Caloocan, dali na. Dali na po. Hindi ko sinasabing maghihiganti si Ben Tulfo, pero may laman po yung sinabi niya. Hindi pa tayo tapos. Isipin mo, kung naging senador si Ben Tulfo at natalo si Trillanes, di ordinary citizen na siya. May kapangyarihan to si Ben Tulfo. Na yung panghaharas niya sa Senado, ganyan naman ang gawin kay Trillanes. Diba? Kaya minsan mag-iingat tayo Bagamat ako'y hindi naniniwala sa karma, ang pinapaniwalaan ko ay sinabi ng Biblia na whatever you sow, you will reap. Kita nyo, posibleng babalik. Ano tinanim mo, yan ang aanihin mo. Nagtanim ka ng harassment sa Senado, baka mamaya, bukas, makalawa, ikaw na ang haharasin sa Senado. Posibleng mangyari yan, aabangan natin. Kung sakaling mananalo si Ben Tulfo at matatalo si Trillanes sa Caloocan. At ako'y naniniwala, walang panalo etong si Trillanes sa Caloocan bilang mayor. Siguro, ako sa tingin ko naman may mga taga Caloocan, may mga utak yan. Hindi naman buang yan para iboto si Trillanes. Di ba? Kini-question pa nga, hindi naman daw taga Caloocan yan Di ba? Hindi natin alam kung totoo. May nagsasabi pa nga, kumakalat sa mga messages na kinakabahan na daw ito si Trillanes.
sa pagtakbo ni Ben Tulfo. Aabangan po natin sa mga susunod na araw. Ito po si Trillanes ay posibleng magtatatahol na naman. Posible. Kasi alam nyo naman ito si Trillanes. May ginawa ba to sa Senado kung hindi magtatatahol lang? Tahol lang ng tahol to. At sigurado magtatatahol na naman yan. Gagamitin niya yung paninira kay Ben Tulfo para hindi siya makaupo and at the same time, magmukha siyang hero sa mata ng mga taga-Caloocan dahil kinakalaban niya ang isang Tulfo. Tapang-tapangan. Ika nga, yan ang style nito si Trillanes eh. Tapang-tapangan. Ako naman, again, uulitin ko, sa tingin ko, hindi maniniwala dyan sa gimmick ni Trillanes ang mga taga-Caloocan. Abangan po ninyo, tingnan ninyo. Tatahol na naman ng tatahol ito si Trillanes. Ngayon, puntahan naman natin si Jimmy Bondoc. Okay? Pero alam mo, para sa akin kung kayo'y nag-iisip ng mga iboboto nyo at sa tingin ninyo, kulang pa yung mga napupusuan yung taga-PDP na iboboto na sila Bongo, sila Baste. Oy! Baste, tatakbong senador? Ay, nako, meron tayong nadidinig. Baste, tatakbong senador. Oh. Kulang pa kay Bongo, kay Baste, kay Bato. O yan, si Ipe, ayoko, medyo negative ako dyan. Ano? Si Marcoleta, pwede rin. No? Pwede nyo, kung kayo, naisipin nyo kung maisisingit nyo, kung gusto nyo isingit si Tulfo. Ben Tulfo ako Erwin, negative ako talaga Pero nasa sa inyo yan. Ngayon, para sa akin, in my opinion, susuportahan ko to si Jimmy Bondoc. Bakit? Abogado. Kasi importante, may alam ka sa batas eh. Ang Senado po ay legislative. Ibig sabihin, tagagawa ng batas. At nakita naman natin to si Jimmy Bondoc. Hindi siya parang toxic. Di ba napakadami ng mga politikong toxic katulad ni Trillanes? Iba ito si Jimmy Bondoc. Mga matsa. Ito, panawagan sa mga tunay na DDS, sa mga legit Duterte supporters. Yung mga legit lang yung mga legit, nauunawaan nyo ko na ito'y talagang supporter po ito ng Duterte, itong si Jimmy Bondoc. Diba? Alam naman natin yan. Kaya pwede natin bigyan ng tsansa. Pero bagamat alam natin na supporter ito ng Duterte, hindi po siya toxic. Hindi siya toxic na kahol ng kahol ng the likes of Trillanes, yung mga kahol ng kahol dyan sa kamera, like sila Kimbo, etong sila, sino ba to? Basta yung mga walang ginawa kung hindi atakihin lang si BP Sara. No? Siyempre, meron din naman ganun sa DDS, pero ito, si Jimmy Bondoc, hindi ganun. So, malakas po ang appeal nito si Jimmy Bondoc sa DDS and at the same time, kahit po sa kalaban, gusto siya. At siguro, sa akin lang uulitin ko, yung may maganda namang record, bigyan natin ng tsansa. Kesa boto tayo ng boto doon sa politiko, paulit-ulit nang nauupo, wala namang nagagawa. Gaya ni Lito Lapid. Nakita nyo ba yan sa Senate inquiry? Si Lito Lapid. Diba? Marami dyan. Parang, senador pala yun. Hindi mo naririnig, makikita mo na lang sa shooting, sa palabas, o sa kampanya. Diba? So mas maganda, bigyan natin ng pagkakataon yung the likes of Jimmy Bondoc na maganda naman ng track record as a ordinary Filipino citizen. Bigyan natin ng track record compared doon sa mga trapo, mga politiko, puro lang ngawa, pumasok ng politiko, walang pera, tapos biglang yaman. Wala namang naiayos. Kung hindi, nagiging tagatahol lang nila Tamba, naging tagatahol lang ng Timbangag, wala din naman. 'Di ba? So,
para sa akin, okay lang ang baguhan. Kahit wala pang napapatunayan. Pero teka muna, Coach Oli. Di ba sinasabi mo? Sinabi mo, lagi mo sinasabi sa vlog mo, dapat may resibo. Wala pa namang resibo yan si Jimmy Bondok. First time nga yan eh. Tatandaan po natin, there will always be a first time. Di ba? Ang sinasabi kong resibo, yung politiko na matagal ng politiko, biglang mangangako, magtatayo ako ng bahay, ibababa ko ang presyo ng bigas, susugpuin ko ang mga adik. Ang tanong, matagal ng politiko, nagawa niya ba yun? Diyan po natin titingnan yung resibo. Teka muna, ang tagal mo ng politiko. Tapos ngayong eleksyon, mangangako ka ng ganyan. Di ba? Makangako ka. Paano mo gagawin yan? Wala ka pang alam. Posibleng niloloko mo lang kami kasi kung talagang ganyan ang iyong plataforma, dapat ang tagal mo ng politiko, dapat matagal mo nang ginagawa yan. Dapat lahat ng sasabihin mo, dapat lahat ng ipapangako mo, nagawa mo na dati. Wala kang karapatan mangako nang hindi mo pa nagagawa kung ikaw ay matagal na politiko na. Pero kung bago ka naman, ang titingnan lang natin yung track record niyan. Kasi may political background na dapat. Para sa akin ang isang bagitong politiko na tatakbo, kahit first time, meron niyang political background na nangyayari. Halimbawa, etong si Jimmy Bondok, matagal ng supporter. Halimbawa, matagal ka ng political vlogger. Halimbawa, involved ka sa local government. Ibig sabihin, meron ka ng years, taong experience bilang isang involved sa politika bago ka man lang tumakbo. At yan, nakita po natin kay Jimmy Bondok. No? So, iyan lang po sa akin. At gumaganda po ang linyada ng PDP. Or hindi ko alam kung ang tatakbuhin ba nito si Jimmy Bondok kay ano. But definitely, this will be a good addition to the DDS supporters. Magandang addition to. Kasi tandaan po natin, kailangan natin ng numero sa Senado. And Jimmy Bondok, para sa akin, boom na natin yan. Tuloy natin yan. And we are waiting. Pero meron tayong balita na si Baste ay talagang tatakbo bilang senador. No? Yan ang balita. Posibleng tatakbo bilang senador. Kung si PRRD ay tatakbong mayor sa Davao. Tingnan muna natin. Abangan natin kasi alam naman natin kabisado nyo naman ng Duterte. Laging may twist sa politika yan. Everybody is waiting for the twist. Ano ang gagawin ng Duterte this following days? No? So, Monday, Tuesday, naniniwala ako dyan magsisi-file ang mga Duterte ng kanilang intensyong tumakbo. And for me, sana ay tumakbo si Pulong tsaka si Baste as senador. No? But anyway, kung hindi man, abang-abangan natin. So far, gumaganda-ganda, nadadagdagan. Kahit pa isa-isa, mahaba pa naman, may 2 araw pa tayo. Diba? So, posibleng magkakabiglaan yan sa Lunes at Martes. Ito naman si Trillanes. Hindi natin alam, baka mamaya magdidemanda na naman yan. Ito po ang taga-demanda. Parang taga-demanda ito ng tatandaan po natin si Trillanes, dinemanda ang mga ibang miyembro ng SMNI, including Banatbay, Attorney Roque, at iba pang mga personalidad ng SMNI. And balita ko lang po, soon, this week, ang Banateros babalik na ng SMNI. Magsa-start na po kami ulit ng programa namin sa SMNI. So, abang-abangan nyo po yan. Antay-antayin nyo lang. And discuss po natin kung ano ang mga susunod. So, para sa 2025. Sino ba tatakbo ng mayor? Trillanes at Malapitan. Trillanes? Opo. Hindi naman taga rito yun Hindi nga po. Pero tatakbo po siya dito. Tatakbo dito? Trillanes? Bobo ba yun? Pero sino lang po yung sa inyo? Malapitan, syempre. Yun na po. Kabobo naman ng Trillanes, hindi naman taga rito yun Oo.
performance will start momentarily.